Si Ruben Naval Nakilada umatras sa dapat sana debate namin ngayon. Ano yung paksa? Patutunayan niya na talagang mangyayari ang National Sunday Law. Kami nag-usap, sabi ko na siya nagpresenta ng topic, hindi ko tinanggap kasi paulit-ulit na lang, kaya ako ang nagbigay ng topic. Patunayan mo na talagang mangyayari ang National Sunday Law na turo ng aklat ninyo. Sabi niya, oh, madali lang yan. Kahapon pa yata ako sinabihan ni Denmar na aatras si Ruben Nakilada, aatras siya, ayaw niyang lumaban. Nakaraang debate, pues, pagbigyan natin ng pagkakataong talakayin natin ng naturang debate kung talaga bang napatunayan niya. Sabi mo na ang 10 utos ay umiiral sa panahon ni Adan at Eva. Saang talata mababasa yan? Yung binigay kong talata sa Revelation 11:19. Uy, sige nga, silipin nga natin kung nandoon ba ang sagot. Si Ruben Naval Nakilada umatras sa dapat sana debate namin ngayon. No? Itong si Ruben Nakilada is naghahanap siya sa DevCon ng makakatalakayan. At based sa ano ko sa kanya, mga nakaraan naming debate, siyang nagdikta doon sa temang tatalakayin. Na pinagbigyan ko naman, Pinagbigyan ko naman yung kanyang tema. At ang tema niya noong nakaraan is patutunayan niya na nilabag na ang 10 utos doon pa sa panahon ni Adan at Eva. Yung nasa kanyang temang pipirmahan is patutunayan niya na nag-i-exist na ang 10 Commandments doon pa lang sa panahon ni Adan at Eva. Yun ang yun ang kanyang paksa. Patutunayan niya na ang 10 Commandments ay nag-i-exist doon pa sa panahon ni Adan at Eva. Yun ay isang napakalaking katanungan para sa akin nung panahong yun dahil siya ay bago pa sa aking paningin, Siyempre, bago. Mapapaano ako dyan? Bago eh. Pero ganun pa man is ako ay nagtaka dahil siya ay nakipaglaban pa rin sa ganong sitwasyon. Kaya hayaan ko na lang na mangyari ang naturang talakayan at nagkaroon nga ng talakayan. Pero sa pagkakataong ito, ipinamagitan niya ang DevCon para siyang mamagitan sa magiging talakayan naming dalawa. Ngayong sanang gabi yun at bukas re-replay ko doon sa Punto por Punto YouTube channel natin para naman maipakita natin na ito si Ruben Nakilada talagang haharap. Pero alam nyo, itong usapan to matagal na to Matagal na to. Pero kanina kagabi ko lang na ni Denmar Santiago na itong si Ruben umaatras. Gusto niyang palitan yung paksa na sinang-ayunan both sides. Ano yung paksa? Patutunayan niya na talagang mangyayari ang National Sunday Law. Kami nag-usap, sabi ko na siya nagpresenta ng topic, hindi ko tinanggap kasi paulit-ulit na lang, kaya ako ang nagbigay ng topic. Patunayan mo na talagang mangyayari ang National Sunday Law na turo ng aklat ninyo. Sabi niya, oh, madali lang yan, madali. Sabi niya ganun. Sabi ko naman, wag mong galaw, wag mong pakialaman yung ibang blue law. Yung ibang blue law, wag mong pakikialaman yun. Hindi yun ang paksa natin pinag-uusapan dito. Ang pag-uusapan natin yung turo ng aklat ninyo na about sa National Sunday Law.
kung saan ay papatayin ng mga Katoliko yung mga Seventh-day Adventist. Yun ang kanilang turo. No? At siya naman nagdalawang isip dahil judgmental daw masyado yung paksa. Sabi ko naman, di bale ng judgmental pero yan talaga ang turo ninyo. Yan ay nakasulat sa inyong aklat na The National Sunday Law by John A. Marcusen. Yan ang sinabi ko sa kanya So, tindigan mo yung paksa ninyo at ako'y lalaban. Huwag mong gamitin ng ibang blue law. Meron kasing mga ibang bansa, mga kapuntos, ibang bansa na gumagamit ng blue law o Sunday law. Ano yung blue law, Sunday law ng ibang bansa? Bawal magtrabaho sa araw ng linggo. Yun, bawal magtrabaho. Lahat ng mga establishmento, mga negosyo sirado sa araw ng linggo para sumamba. Para gawin yung day of rest. Sirado lahat ng kumpanya sa araw ng linggo. Yun ang blue law na nasa ibang bansa ginagamit nila, pero walang ni isa mang Sabadista doon na pinatay ang Katoliko. Dahil Sabbath keeper siya, walang ganun na ginawa. Pero ang Seventh-day Adventist kasi, nagtuturo kasi sila ng National Sunday Law kung saan papatayin ng mga Sunday keepers ang mga Sabbath keepers. Yun ang kanilang papatayin ng mga Sunday keepers ang mga Sabbath keepers. Ako naman malaki ang pagtutol ko dyan. Bakit papatayin ng Katoliko? Sa panahon natin ngayon, hindi sirado ang utak ng Iglesia Katolika. Ang Iglesia Katolika open-minded na masyado. Walang pakialam kung ano relihiyon mo. Basta magkaibigan tayo. Yung mindset ng National Sunday Law, yun ay mindset ng isang taong desperado na lumipat ka sa Sabbath keeping dahil pinapatay yung magiging Sabbath keeper pagdating ng panahon. Yun ang kanyang yun ang kanyang titindigan sana ngayong gabing ito. Kaso nga lang, umatras. Ako naman kanina, panay naman ng chat ko na wag mong atrasan yan dahil turo nyo yan. Ginawa nyo nga ng pelikula, sabi ko, ginawa nyo nga ng pelikula yung The Final Battle. Ginawa nyo nga. Ba't ko sinabing ginawa nyo nga? Kasi yun ang kanilang ipinapalabas sa kanilang 1-week seminar before mag-start. By episode sa kanila yun. Pero ang reality niyan is, the whole movie po yun. Ngayon, nasa kanilang yung mga Sabadista pupunta doon sa mga bulubundukin. Yung kanilang mga bahay, iraransak ng mga Sunday keepers, kasama doon ng Katoliko. Iraransak ng mga Katoliko yung bahay nila, nandun sa sa naturang pelikula. I am not basing my, I do not base sa aking argument sa pelikula. Kasi ang pelikula, kinuha lang din sa kanilang aklat na National Sunday Law. Kung ano ang mga mangyayari, no? Binigyang buhay lang nila through movie. Si Merab kasi magpaliwanag ng hindi mo bibigyan ng buhay through movie. Yung ginawa nila ng movie entitled The Final Battle, The Beast of Revelation. Yun ang nakalagay doon sa sa YouTube. Kaya dahil doon, ako ay gusto ko yun ang talakayin namin. Kahapon pa yata ako sinabihan ni Denmar na aatras si Ruben Nakilada, aatras siya, ayaw niyang lumaban. Sabi ko, ba't ka aatras? Turo nyo yan. Sabi naman ni Ruben, yung may diferensya daw yung paksa kasi nasa paksa kasi is ayon sa aklat nila. So lilitaw daw na ako ang affirmative, siya ang negative. Kung hindi pwede na ako mag-affirmative dyan.
Eh pag ako ang nag-affirmative, mangyayari, patutunayan ko na kasinungalingan lamang. Yung term na kasinungalingan is rebat yun. Ha? Rebat yun. May nire-rebat ako na pahayag nila. Kaya sinabi kong kasinungalingan. Bakit? Meron akong unang narinig. At hindi ko sinangayunan, kaya sabi ko, patutunayan kong kasinungalingan. Kasi may nauna na akong narinig. Kasi kung wala akong unang narinig, hindi matatawag ng kasinungalingan yan. No? Titindigan pa lang. Pero dahil may narinig na ako, kaya sinabi ko, isang kasinungalingan dahil may narinig na ako na statement. At yun na nga ang kanilang National Sunday Law na akin naman sanang tututulan ngayong gabing ito. No? Pero hindi nangyari. Umatras siya maraming beses. Ngayon, nagpadala pa ako ng mga clips, mga words na nasa kanilang aklat na talagang nandoon talaga na sila'y ito-torture. Ang dating Inquisition ay muling ibabalik sa mas matindi pang torture. Yun ang gagawin sa kanila. Kaso nga ayaw niya. Sabi niya ako ang mag-affirmative. Hindi pwede na ako mag-affirmative doon dahil pag ako nag-affirmative, negative pa rin yun. Kaya, huwag baguhin ang paksa, maliban na lang kung aaminin niya na yan ay isang kasinungalingan lamang. Hindi ko maintindihan bakit siya eh. Kinansel ni Sispo yung naturang talakayan. Bakit kinansel ni Sispo? Kasi sabi ni, pinapitaw kasi niya na hindi siya sumasang-ayon. Hindi sumasang-ayon dahil ang reason niya, very judgmental na yung paksa. Anong pakialam mo kung very judgmental ang paksa? Iyan naman talaga ang turo ninyong mga SDA. Na sa araw nagaganapin na ang National Sunday Law, kahit trabahante sa opisina, football ka. Pag hindi ka mag-Sunday keeper. Kahit pare, kulong. Dahil kinampihan niya ang paninindigan ng mga Sabbath keeper. Ganyan ang kanilang katuruan tungkol sa National Sunday Law. Matinding torture ang kanilang aabutin, kaya yung mga iba nagsipagdagsaan doon sa mga bulubundukin, doon nagtago. At may mga anghel pa sila de la Guardia na nagsusunod sa kanila, siyang sa kanila, magpoprotekta upang sila hindi mahanap ng mga Sunday keepers. Yun ang kanilang katuruan. Yun ang gusto ko talakayin namin dalawa ni Ruben Naval Nakilada, pero inatrasan niya. Si Edwel Hortaleza, inatrasan din yan. Yung mga na Seventh-day Adventist, lahat sila inatrasan yan. Si Warren Vicerel naman, kumagat sana, kaso nga lang nakafocus siya doon sa blue laws ng ibang bansa. Kaya ang sabi ko, para hindi na mapakialaman na hindi dapat sana di dapat sana ipaksa, wag mong pakialaman ang blue laws ng iba dahil hindi yan ang tindig ninyo. Ang tindig ninyo, papatayin kayo ng mga Sunday keepers. Dahil Katoliko ako, isang Katoliko sa papatay sa inyo. Yun ang nasa kanilang kanilang katuruan about National Sunday Law. Umatras si Ruben Naval Nakilada. Umatras. Nako. Sabi niya, palitan mo yung paksa. Palitan mo. Sabi ko, papalitan ko yan. Kung idideklara mong kasinungalingan yan, saka ko na iaatras yung paksa kasi sinabi mo na kasinungalingan niya kaya di mo makaya patunayan. Alam nyo bakit ko pinalitan yung paksa? Dahil si Sispo na raw mismo ang nag-cancel ng naturang debate ngayong gabi. So, yun na papakilala bang attorney ni Satanas? So, siya yung nag-cancel. Dahil siya daw yung admin doon. Kumbaga, siya daw ang magisterium doon sa DevCon. So, wala akong ginawa, kundi, yun ang kanilang rules So, kinancel na.
Ay, palitan ko na lang. Ito ang paksa. Patunayan mo na totoo ang turo ninyong mga Sabadista na ang tiara ng Santo Papa noon may nakalagay na Vicarius Filii Dei. Hindi pa rin kumagat itong si Ruben Nakilada. Yun ang kanilang turo. O baka sabihin nyo ako'y nagsisinungaling, ating ilabas yung kanilang turo. No? Yung kanilang turo na ganito nakalagay. Pakita ko sa inyo ano nakalagay dito sa kanilang turo ha about sa wait lang. Hindi ko ba na-save yun? Wait lang ha. Ito ay save ko muna, refresh ko muna baka lumitaw. Okay, hindi ko makita. Eto. Yan. Tingnan ninyo, oh. Ito yung nasa kanilang aklat, oh. What about 666? Let's take a shocking look. Ito ay kinuha ko doon sa kanilang aklat, National Sunday Law, by John Marcusen. Ang sabi dito, on the Pope's official mitre is the title Vicarius Filii Dei, which means Vicar of the Son of God. They claim that this is his official title has been stated publicly through the years. Sabi doon, through the years. The April 18, 1915 issue of our Sunday Visitor states that the letters inscribed in the Pope's mitre are this, Vicarius Filii Dei. So, yan ang kanilang katuruan. Na ako'y bakit inaatrasan nila gayong yun ang kanilang turo? Inaatrasan nila yan. Inatrasan na naman uli ni Ruben Nakilada ngayon. Sabi niya, hindi ako naniniwala sa ganyan. Sabi ko, ikay naniniwala kahit nasa aklat ninyo? Sige, aminin mo muna nagsisinungaling yung aklat ninyo at iuurong ko yan. Wala siyang pag-amin na ginawa. So, hindi natuloy yung kanyang, kanyang dapat sana i-debate namin ngayon. Pero alam nyo bang sinabi sa akin ni Ruben Nakilada? Ang sabi niya sa akin is, baka daw gusto ko lang bumawi dahil ako daw ay nilagas daw niya. Ito yung isa sa mga tradisyon ng mga Seventh-day Adventist, ang mga trash talking na ako daw ay nilagas daw niya. So dahil doon, para sa akin it's a challenge statement na i-review yung naturang debate namin nung nakaraan kung saan patutunayan daw niya ayon sa Biblia at referensya na nilabag na ang 10 utos. Nilabag na ang 10 utos bago pa ibinigay sa Sinai. At dahil dyan, ay very challenging sa akin na talakayin yun, yung nakaraang debate, pues, pagbigyan natin ng pagkakataong talakayin natin ng naturang debate kung talaga bang napatunayan niya. Okay? So, narito yung kanyang napakita ko na lang sa screen na yan. Ano yung paksa na pagdidebatehan? Pakinggan natin. So, ang nakalagay dito sa screenshot na binigay sa akin ni Bro Jando na chat mo, Bro Ruben, patutunayan ko na ang original copy ng 10 utos ang umiiral sa panahon nila Adan. Yun. So, balikan natin kung ano yung sinabi kasi naputol dito eh. Eto. So, ang nakalagay dito sa screenshot na binigay sa akin ni Bro Jando na chat mo, Bro Ruben, patutunayan ko na ang original patutunayan niya na ang original copy ng 10 utos ng 10 utos ang umiiral sa panahon nila Adan. Umiiral na sa panahon ni na Adan. Yun ang kanyang paksa rito eh.
No? Patutunayan niya na ang original copy. Alay mo, saan niya kinuha yung original copy na yun? Wala akong maalala na merong ganun turo na magkakaroon pala ng original copy. Ay ano yung nandoon sa nasa panahon sa Sinai? Xerox copy? Ha? Xerox copy ba yung nasa panahon sa Sinai? Ay hindi ako naniwala ng Xerox copy yun. Bakit? Hindi yan ang sinabi na Hindi yan ang sinabi ng mga ni Moises. O sige, ating tingnan kung ano ang sinabi ni Moises doon sa kanilang statement, no? Eto. Wait lang ha, adjust ko muna yung ating screen dahil baka bila na mo ulit mamatay yung ating screen ulit. Okay, no? So narito. Ang sinabi ni Moises doon sa hindi ko pa nabuksan uli yung yung video psalm. Okay, so buksan ko na lang uli yung Biblia. Sa Deuteronomy chapter 5 verses 1 to 3, sabi niya, "O mga Israelita, ang ating Diyos ay nakipagtipan sa atin doon sa Sinai. Hindi niya ito ginawa sa kung sino man sa ating mga ninuno, kundi sa ating mga nabubuhay ngayong panahong ito." So, ang kausap ni Moises doon yung nabubuhay sa panahon niya. No? Ito yung sinasabi sa naturang Biblia. Ganito ang nakalagay, Deuteronomy chapter 5 verses 1 to 3. Ang sabi ganito. Yan. "At tinawag ni Moises ang buong Israel." Yan na. Tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, "Dinggin mo, O Israel, ang mga palatuntunan at mga kahatulan na aking sinalita sa inyong mga pakinig sa araw na ito." Sa araw na yon, upang matutunan ninyo sila at ingatan at isagawa sila. No? Isagawa sila. Ano pa sabi niya? To, ang Panginoong ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito. Ano ibig sabihin ng hindi pinagtibay? Ha? Ating basahin yan sa ibang bersyon ng Tagalog. Hindi niya ito ginawa sa ating mga ninuno. Alin doon? Yung tipan nila doon sa Sinai. Tingnan mo. Gumawa sa atin ng kasunduan ng Panginoon na ating Diyos sa bundok ng Sinai. Hindi niya ito ginawa sa ating mga ninuno. Pero ang paksa ni Ruben Aquilada, patutunayan niya ng original copy ng The Ten Commandments ay nag-i-exist na panahon pa ni Adan at Eva. Ha? Base sa talatang ito, Deuteronomy 5:3, ang binigay doon sa Sinai, yun ang original copy. Yun ang original, yung binigay doon sa Sinai. Pero ang sabi ni Ruben Aquilada, ang original daw ay nag-i-exist na panahon pa ni Adan at Eva. Ang sabi ni Moises dito, hindi niya ito ginawa sa ating mga ninuno, kundi sa ating lahat na nabubuhay ngayon. Yan ha? Hindi niya ito ginawa sa ating mga ninuno. Pero ang tindig niya is nandoon na pakinggan din yung ating i-review yung kanyang mga ginawa sa naturang debate, kung natindigan ba niya at ako yung kanyang nilagas. Ako ba talaga ay nilagas dito ni Ruben Aquilada? Nilagas ba niya ako? Tuloy natin, no? Kung ako ba ay nilagas niya. Eto. Okay, unang tanong, ginamit mong Revelation 11:19 na nakita sa langit ng kabanantipan. Ito ba ay nakita before sa time ni Adan o during sa time ni Adan? Ipinasilip lang dyan kay Juan. Tingnan mo ha. Ano yung paksa? Patutunayan niya na ang original copy ng the Ten Commandments was existing in the time of Adam and Eva. Pero anong sabi niya rito?
Okay, unang tanong, ginamit mong Revelation 11:19 na nakita sa langit ng kabanantipan. Ito, nakita sa langit ng kabanantipan. Ginamit niya Revelation chapter 11 verse 18. Revelation chapter 11 verse 18 na nakita ni Juan sa langit ang kabanantipan. Nakita niya. Ano ba ang paksa? Patutunayan niya na sa panahon pa ni Adan at Eva, existing na ang Ten Commandments. Ang ginamit ng Revelation 11, hindi patunay yun. Bakit hindi patunay? Kasi nangyari yun, hindi sa panahon ni Adan at Eva nang nakita niya sa langit ang kabanantipan. Tingnan nyo ha? Ba'y nakita before sa time ni Adan o during sa time ni Adan? Yan na. Categorical question ha. Ito ba'y nakita ni Juan before sa time ni Adan or during sa time ni Adan? Ipinasilip lang dyan kay Juan Revelador. Tingnan mo. Pinasilip lang daw kay John Revelator. Bakit? Ano ba ang tanong ko? Natumbok ba niya ang sagot sa tanong ko? At sasabihin niyang ako daw ay nalagas daw niya? Wow, trash talking. Matindi to sa trash talking tong taong to. Kadalasan nagta-trash talking, takot. Tingnan mo. Talagang takot. Dalawang paksa ang in-offer ko sa kanya kasi lagi na lang siyang gumagawa ng paksa. Kapag sila gumagawa ng paksa, sinisiguro nila na sa paksang gagawin nila, sila ang panalo doon. Pero sa panahong ito, sa debating ito, hindi naman siya nanalo, wala siya napatunayan eh. Pero para sa kanya, nanalo sa debating ito. For me, wala siya napatunayan. May napatunayan ba siya? Balikan natin. Tuloy natin ang video. Ayan ha, balikan natin ang tanong ko ha. Okay, unang tanong, ginamit mong Revelation 11:19 na nakita sa langit ng kabanantipan. Ito ba'y nakita before sa time ni Adan o during sa time ni Adan? Yun ang tanong. Ito ba'y nakita before sa time ni Adan or during sa time ni Adan? No? Before sa time ni Adan or during sa time ni Adan? Yun ang tanong ha, yun ang tanong. So categorical must be answered categorically. Hindi naman yun misleading. Hindi naman yun fallacy. Never ako gumagawa ng mga fallacy questions. Pag ako ang nagtanong, logical lahat yan. Dahil nag-iisip ako. At kapag sa badista kaharap ko, pinapakita ko na very valido ang reason ba't ko iniwan ang mga sabadistang yun. Ha? Ano to? Wait lang nga, ano kaya to? Parang may ano rito eh. May nakikita ako na ninag. No? So, tingyo tayo. Anong nangyari? Anong sagot niya? Ipinasilip lang dyan kay Juan Revelador. Ipinasilip lang dyan kay Juan Revelador. Magtinanong ba ako? Pinasilip lang ba sa kanya? Very categorical lang question. Nalagas mo ba ako sa sagot na yon? Nalagas ba ako ni Ruben sa sagot na yon? Trash talking lang naman yung nalagas daw niya ako ron? Ako, suko-suko yung ano eh. Alam nyo, pag ako nakadebate ninyo, at sinabihan yung ako'y nalagas o ako'y natalo, para for me, it is a challenging statement na ako'y maglalabas ng rebuttal video. For me, it's a challenging statement. Pag sinabi nyo na natalo ako, maglalabas ako ng rebuttal video. Pag naglabas ako ng rebuttal video, makikita na hindi kayo nakatindig sa paksa ninyo. Gaya nito, anong paksa niya? Patutunayan niya na ang original copy ng the Ten Commandments was existing in the time of Adam and Eve. Napatunayan ba? Wala. Tuloy. Maliwanag na sa langit ay naroon na ang 10 utos. Bakit? Tinanong ko ba kung nandoon ba yung kabanantipan sa langit? Ang topic niya, patutunayan niya na ang the Ten Commandments was existing in the time of Adam and Eve. At nalabag na yon. Pero, wala pa napapatunayan eh. Tuloy.
So, Next question. nung sinilip yun ni Juan, ibig mo bagang sabihin is andun na ang 10 utos before pa si Adan? Ayun na. Nung sinilip yun ni Juan, nang masilip ni Juan yung langit, ang ibig sabihin ba nun, yun ay existing na panahon ni Adan at Eva? Ano sagot niya? Yes, dahil nasa langit ang 10 utos. Sabi niya, yes, existing sa panahon nila, diba? Kasi nasa langit. Eh, kung nasa langit yung nakita ni Juan, kailan nilagay sa langit yun? Wala talaga. Sobrang wala. O, tuloy natin ang naturang video. Okay. Anong kasalanan ng nagawa ni Lucifer kaya siya hinulog sa langit? O, yun na. Ano ang kasalanan ginawa ni Lucifer nang siya inihulog sa langit? Ating pakinggan kung paano niya ito sagutin. Yung pag-iimbot. Hoy! Pag-iimbot daw. Saan mo nabasa yung pag-iimbot na yan? Saan mo nabasa na ang kasalanan ginawa ni Lucifer kaya siya hinulog mula sa langit dahil siya ay nag-imbot? O, tuloy natin na naturang video. Saan sa 10 utos yan, bro, na inimbot niya ang 10 utos ng Diyos? Yun na. Saan sa 10 utos na inimbot wag kang mag-imbot, no? Wag kang mag-imbot. Yun ang tanong doon eh. Na-mix ko lang yung mga sinasabi ko, no? Saan sa 10 utos na wag kang mag-imbot, no? Inimbot niya ang trono ng Diyos. Yung kanyang binalak na gawin ang trono. Ay, hindi yun ang tanong. Nasaan? Nasaan yun ang tanong? Nasaan? Ba't hindi mo magawang sagutin yan? Hindi mo magawang sagutin yan. Nasaan? Hindi ba kaya? Tapos magyayabang siya na ako daw ay nalagas daw niya. Lelang. No? Walang napatunayan talaga. Kitang-kita ang pagkakamali. O tuloy natin ang video. Saan sa 10 utos yan, bro, na inimbot niya ang 10 utos ng Diyos? Oy. Yung kanyang binalak na gawin ang trono. Yun. So, inulit ko ang tanong at ang kanyang sagot ay hindi tugma sa dapat na isagot sa aking katanungan. So, sa paandak, ako'y nagtataka, ba't yung pinagyayabang na ako daw ay nalagas niya? Sa paanong paraan niya ako nalagas doon? Ha? Wala akong maalala eh na sa ganung paraan na malalagas niya ako. Hindi ko maintindihan ba't niya naisip yun. Noon kayo pumasok sa kukote noon. Ating ituloy ang naturang video. Sabi mo, patutunayan mo sa Biblia ng original copy ng 10 utos yung umiiral sa panahon ni na Adan. Saang talata yan mababasa? Yan ha? Napakaliwanag. Sabi mo na ang 10 utos ay umiiral sa panahon ni Adan at Eva. Saang talata mababasa yan? Tingnan nyo ha. Hinahanapan ko siya ng talata para maipakita niya yung sagot sa naturang katanungan. Pakinggan natin siya. Yung binigay kong talata sa Revelation 11:19. Uy, sige nga, silipin nga natin kung nandoon ba ang sagot sa kanyang katanungan, sa aking katanungan. Tignan natin na, Revelation 11:19. O, ito ilabas. 11 verse 19. Ano nakalagay dito? Ganito ang sinasabi doon. At nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan sa loob nito. Pagkatapos ay kumidlat, dumagundong, kumulog, lumindol at umulan ng batong yelo. Nasaan dito yung sinasabi nila na existing na ang 10 Commandments panahon ni Adan at Eva? Nasaan dito? Ba't hindi makita? Sa madaling salita, nagpa-private interpret siya. Ano ba naman? Oh,
So wala doon ang sagot sa sa aking katanungan, ha? O ituloy natin ang aking katanungan. Ano ba na sa akin tanong? Ayon kay Apostol Pablo sa Hebreo 8:5. Ayan. Gumamit na naman uli siya ng Hebreo 8:5. So ating tingnan ano nakalagay sa 8:5 ng Hebreo. Ganito ang sinasabi. Yan. Ang paglilingkod ng mga ito ay larawan lamang ng nasa langit sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na ipinagbilin sa kanya ng Diyos ang ganito. Tiyakin mo na gagawin mo ang lahat ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Oh, nasaan dyan yung sinasabi niya na existing na raw ang 10 Commandments sa panahon ni Adan at Eva. Wala pa ring napapatunayan. Baka maubos yung tanungan dito o hindi pa niya masagot ng tama ang aking tanong. O ating ituloy, no? O ating ituloy na turang video. Anong sinasabi rito? Okay. Ganito. Wait lang, ha? Ay, nawala. Okay, eto. Ba't parang naputol yun? Na-resize ko yata. Yung santuario, yung mga kagamitan doon, naroon na ang 10 utos, ang kabanang tipan. Sabi ni Apostol Pablo, yun Next ay question. ng tunay na santuario sa langit. Yun, hindi pa rin napapatunayan. Wala pang napapatunayan. Ilang tanong na ang ginawa ko, ilang sagot na ang ginawa niya, pero ni isa wala pa siyang napapatunayan. O, tuloy natin ang video. Sabi mo, patutunayan mo sa Biblia ng original copy ng 10 utos yung umiiral sa panahon ni na Adan. Saang talata yan mababasa? Yun, so talagang ini-insist ko sa kanyang ilabas. Walang ebidensya mo para manalo ka na. Sa akin lang nangyayari yan. Ako lang yung debater na inahayaan ko na maglabas ng ebidensya ang katunggali ko lalo at SDA. Hinayaan ko siya maglabas ng ebidensya. Pero walang ebidensya nilalabas. Ginagawa dumadaldal. O tuloy natin. Yung binigay kong talata sa Revelation 11:19. Noy, doon daw sa 11:19. Wala nga doon eh. Wala doon. Pinakita ko pa nga, hindi ba? Wala doon. Wala doon. Puro nandoon daw. Wala nga doon eh. Na existing na ang the 10 Commandments during Adam and Eve. Wala doon. Sa Revelation 11:19, wala doon. Tuloy. Ayon kay Apostol Pablo sa Hebreo 8:5, yung santuario, yung mga kagamitan doon, naroon na ang 10 utos, ang kabanang tipan. Sabi ni Apostol Pablo, yun Next ay question. ng tunay na santuario sa langit. Wala doon ang ano ko. Ang tanong ko, nasa ano yung ebidensyang hawak mo na sa panahon ni Adam and Eve existing na ang original copy ng the 10 Commandments? Wala talaga napatunayan. Wala. Tapos ang lakas ng loob sabihin na isa daw ako sa mga CFD na nilagas daw niya. Oy, wala akong maalala na ako ay nalagas ng isang Ruben na kilada. E di kawawa ka ngayon. I-review ko yung video mo. Ni isa wala kang puntos. Tuloy natin. Sabi mo, patutunayan mo naman na ang original copy ng 10 utos ay umiiral sa panahon ni Adan. Saang standard reference natin niya mababasa? Yan. Pag ako'y naghanap na ng standard reference, it is a confirmation sa kanyang kasagutan na wala sa Bible. Ang iba kasi, kanilang ipinipilit na yung kanilang doktrina nasa Bible. So pag napatunayan kung wala sa Bible, lipat ako sa standard referensya kasi ang tindig niya kasi according sa Biblia at sa referensya. So ako lumipat naman sa standard reference.
Saan mo nabasa sa standard reference na existing na ang the Ten Commandments during sa panahon ni Adam and Eve? Tingnan natin ang sagot niya. Ang pinatutunayan natin dito ay ang nalalabag nila, yung aksyon. Sabi dito, Ano daw? Ang pinapatunayan daw namin yung mga nalalabag nila? Mali! Tingnan mo, hindi talaga marunong to. Tapos sasabihin na ako daw ay nalaga sa debating to. Hindi marunong. Ako pag sinasabihan niya nalagas. Nilagas daw niya. Tindi sa trash talking tong taong to Ha? Wala siyang nabasa. Na existing na ang original copy ng the Ten Commandments during sa panahon ni Adam and Eva. Ba't ko sinabi yan? Hindi ako naghahanap ng letra por letra kahit basahin niya. 10 utos existing, kahit na hindi sunod-sunod na baka sulat, basta 10 utos existing during Adam and Eve. Halimbawa sa Genesis, may mabasa dyan na the Ten Commandments. Di existing na nga the Ten Commandments during Adam and Eve. Pag may nabasa dyan, panalo na. Kahit hindi letra por letra. Pero walang nabasa Bakit? Salungat sa Deuteronomy chapter 5 verses 1 to 3. Salungat doon. Kaya walang napapatunayan to. Tapos ang lakas ng loob sabihin na ako daw ay nilagas. Nilagas niya saan? Hindi ito sinungaling to sa Badista. Ito kaya ko iniwanan sa Badista dahil mga sinungaling ang mga naninirahan dyan. Tuloy natin. Ganun pa man, ay sabi dito sa talatang Roma 15:13, nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. Ibig sabihin, sabi ni Pablo, nalalabag ng 10 utos bago pa man ibigay sa sinaig. Ano? Mali! Mali yun! Napakamali nun. Ang ginamit niya, Roma 15:13. Basahan natin Roma 15. Tapos, ang sabi doon, tinatin na Roma 15:13. Ang nakalagay. Tingnan niyo, Ito yung nakalagay sa Roma 15:13. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ba't wala dyan? Sa 14 kaya? 14. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at puno ng kaalaman, kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. Nasaan niya nasagot niya? Wala dyan. Wala doon ang sagot sa tanong ko. Paano ba kasi ito Tapos sasabihin na lagas ako? Wala doon. Balikan natin ano sinabi niya. Ito. Pinatutunayan natin dito ay ang nalalabag nila, yung aksyon. Sabi dito, ganun pa man, ay sabi dito sa talatang Roma 15:13. Roma 15:13. At yung binasa, wala namang ganyan nakasulat. Nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. Ibig sabihin, sabi ni Pablo, nalalabag ng 10 utos bago pa man ibigay sa sinaig. Yun, dun siya mali. Baka hindi 15:13, baka 5:14. Ating isilip sa 5:14. Ano sabi dito? Gayon pa man, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, pati sa mga taong hindi nagkasala, tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Si Adan ay anyo ng isang darating. Nasaan yung sinasabi na may 10 utos na? 5:13 ng Roma. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. Nasaan sinasabi niya, existing na ang kautusan.
Binaluktot niya. Ang nakalagay, nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi itinuturing na kasalanan. Tamo? Ang kasalanan ay hindi itinuturing na kasalanan dahil wala pang kautusan. Ba't mo sasabihin nagkasala ang isang tao, gayong wala pang ang kasalanan ng panahong yan? Dahil andyan na, nauna na ang pagkakasala bago pa gagawa ng amyenda. Kailangan mo nang malaman kung ano ang resulta para makapag-adjust. Oh. Ngayon, meron na bang kasalanan? Ha? Meron na bang nagkakasala? Meron na, pero hindi kinakilala yun na kasalanan. Dahil wala pa ang kautusan, hindi pa ibinibigay. Kung hindi pa ibinibigay, nasaan sinasabi niya na existing na during sa panahon ni Adan at Eva. Sa panahon nga ni Moises at ni Aaron at saka ni San Pablo, kung walang kasalanan dun eh. Yun ang malaking problema niya dun. Gumagawa kasi ng kwento si Ruben Aquilada. O tuloy natin. Saan mo nabasa na sinabi ni Apostol Pablo na lalabag na ang 10 utos bago pa ibigay sa Sinai? Yun, so tinanong ko siya kasi sinabi niya eh. Sinabi doon ni Apostol Pablo na nilalabag na ang 10 utos before ibigay sa Sinai. Walang ganun sa binasa niya. Pero pakinggan niyo paano siya sumagot. Ito, yung nilatag natin kanina. Ito. Roma 5:13. Nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. Iyon, nasa mundo na ang kasalanan bago pa ibigay ng Diyos ang kautusan. Nasa mundo na ang kasalanan bago pa ibinigay ng Diyos ang kautusan. So dahil bago pa pala ibinigay, di wala pa nga, bago pa nga eh. Bago pa ibinigay. Ibig sabihin, wala pang ibinibigay. May nagkakasala na wala pang ibinibigay na kautusan. Kita ninyo? Sinungaling talaga sa Badista, no? O, tuloy natin. Saan mo nabasa na sinabi ni Apostol Pablo na lalabag na ang 10 utos bago pa ibigay sa Sinai? Yun. So, akin namang inulit ang tanong, saan mo nabasa na sinabi ni Apostol Pablo na lalabag na ang 10 utos? Pag sinabi ng 10 utos, huwag niyong kulangin ng isa yan. 10 nga eh. Dapat kumpleto. Saan mo nabasa na sinabi ni Apostol Pablo, nilalabag na ang 10 utos bago pa ito ipinakilala doon sa Sinai? Ano sagot niya? Roma 5:13. Nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. Wala talaga, wala. Tuloy. Tapos Roma 5:14. Ganun pa man, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Oh, wala pa rin. Tuloy. Yan bang paliwanag mo sariling unawa mo lang o suportado ng mga Bible scholar? Yan. Ba't ko tinatanong yan? Ba't yan ang kadalasang katanungan? Kasi marami ngayon nangangaral, nagpa-private interpret. Once you interpret, dapat siguraduhin mo supported ang Bible scholar interpretation mo. Dahil kung wala, then you are interpreting by your own. You have no authority to interpret. Pero nag-interpret ka by your own. So, nasaan doon? Oh? Hindi siya makasagot niyan. Tingnan nyo, anong nangyari. Biblia, suportado ng mga apostol. Objection moderator. Oh, yan. Lumiko sa Bible alone. Kaya ako nag-objection. No? Tanong concern natin. Ang tanong ko po, maliwanag po yun, Mr. Moderator, na yung kanyang sagot ba ay sariling unawa ba niya o suportado ng Bible scholar? Categorical po yun. Categorical, okay. Brother Ruben, categorical question.
Okay. Unawa mo ba daw ba yan or suportado Portado ba ng mga Bible scholar? scholars? Mag-counter po ako. Ano bro, medyo na-choppy. Mag-counter po ako. Yes bro. Hinihintay ko yung counter mo bro. Ang tanong, sariling unawa o suportado ng Bible scholar? Ang sagot ko, suportado ng Biblia ayon sa dalawang apostol. Oy! Suportado ng Biblia ayon sa dalawang apostol. Hindi yan ang tanong. Ang tanong ko, suportado ba ng Bible scholar ang iyong paliwanag? Kasi may mababasa sa Biblia, sinabi si Apostol Pablo. Pero wala sa kanilang paliwanag yung sinasabi niyang paliwanag, wala doon. Kaya ako siya tinatanong, yan bang ginagawang paliwanag ay gawa-gawa mo lang ba? O yan ay suportado ng Bible scholar? Kasi ang mga sulpot, meron silang sarili nilang Bible scholar. So, tanong ko sa kanya, suportado ba yan nila? Pero ang sagot ay hindi pala. Nag-i-interpret ka, wag ka na sana mag-interpret. Basahin mo lang, tapos yun, wala na. Ba nag-interpret ka, hanapin ng Bible scholar to support your explanation. Kung wala kang scholar na Bible scholar, ay naku, tumahimik ka, nagsisinungaling ka. O, tituloy. Maliwanag ito, bakit maghahanap siya ng Bible scholar samantalang may mga talata dito akong nakaposte. Ayun. So, may mga talata siya nakaposte, ba't siya hinahanapan doon ng Bible scholar? Hinahanapan siya ng Bible scholar kasi nag-i-interpret siya. Nag-i-interpret siya. At yung kanyang interpretation, hindi mababasa sa Bible. Alam natin yan na may ganyan talaga magtagapagturo. Na yung kanyang explanation, limbawa, si Pedro may asawa, wala sa Bible, pero nababasa sa Bible, si Pedro may manugang. At dahil may manugang, ay may asawa. No? Yung tanong ko sa kanya, hindi ba yung nasasagot ng tama? Ating ituloy. Okay, yan ba ang sinagot mo kanina ay sariling unawa mo lang ba o suportado ng Bible scholar? Sagot, Primary shoot. wala dyan sa dalawang tanong mo. Wala dyan sa dalawang tanong Ano ba mo. naman yan? Wala dyan sa dalawang tanong mo. Ano ba naman yan? Wala daw Dahil sa... ang tanong mo ay lumalabas dito sa mga talatang ating ipinusti. Ayun. So, lumalabas dun sa talatang kanyang ipinosting. Bakit hindi ko mabasa? Bakit hindi ko makita? Nandyan na pala nakaposting, ba't hindi ko makita? Yan ay isang ebidensya na sinungaling siya, nagsisinungaling siya. Oh. Tuloy natin na naturang video. Suportado ng dalawang apostol ang aking pinatutunayan. Ayun, suportado doon ng dalawang apostol ang kanyang pinatutunayan. Ang kanyang pinatutunayan na ang 10 utos ay nag-i-exist na panahon ni Adan at Eva. Yun ang kanyang paksa. Pero yung mga paliwanag sa mga binasa niya, walang nagsasabi doon na existing na nga. Ang problema kasi sa mga Seventh-day Adventist, makabasa lang yan ng kautusan ng nasa kokote kaagad 10 utos. Mali yun. Huwag niyong ilagay sa kokote ninyo na 10 utos kaagad pag may nabasa kayong kautusan. Mali. O, tuloy natin. Okay, sabi mo, suportado ng dalawang apostol ang iyong pinatutunayan. Bakit hindi nabasa sa Biblia na nilabag na ang 10 utos bago ito ibinigay? Suportado pala ng mga apostol. Yon. So, ang tanong ko, hindi naman hindi naman babastos yan eh. Very logical nga. Hindi yan tanong ng isang ignorante. Yan ay tanong to confirm, make you confirm your statement. Pero tinan mo mga sagot, ang layo talaga. Yes, sabi dito, nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. Anong kautusan ang binabanggit dito? 10 utos. O yun,
nagdeklara. Anong kautusan ang binabanggit dito? 10 utos. Sino nagsabi sa'yo? Sino nagsabi sa'yo na yung kautusan niya 10 utos? Talaga, napakasinungaling nito. Oh, mag-i-insert ang idea. Hindi niya kaya pa rin eh, tuloy. Ulitin ko ang katanungan. Sabi mo kasi, suportado ng mga apostol. Bakit hindi ko mabasa sa Bible na sinabi ng mga apostol, nilabag na ang 10 utos bago pa ito ibinigay? Ayun. Asa ng ebidensya nyo na sinabi yun ng mga alagad? Ha? Wala. Wala silang maipakita. Bakit? Kasi nagsisinungaling ang mga yan. Oh, tuloy natin ang naturang debate. Ito maliwanag ito kung hindi mo tatanggapin, basahin ko ulit. Nasa mundo na Roma 5:13. Kaya nga hindi tatanggapin kasi mali. Kaya hindi tatanggapin kasi kasinungalingan. Tapos ipipilit niya. Ano ba naman tao? Itong tawanan eh. O, nakita ninyo? Hindi marunong talaga, ano? O, tuloy. Nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. O, hindi bago pa ibigay. Hindi pa nga ibinibigay eh. O. At kung yung ibinigay ay yun ay Xerox copy lang, ang original nandun sa taas, sinong inutusan nun? Huwag kang magkakaibang Diyos sa harap ko. Sino inutusan nun? Yung mga tao nasa mundo naman. Oh. Yan isang ebidensyahan na talagang nagkakamali sila. Tuloy, malapit tayo matapos. Okay, totoo ba sinasabi ng mga Bible scholar bro na pride ang naging dahilan kaya binagsak si Lucifer? Yes or no? No, para sa akin, ang pagbagsak sa kanya, yung kanyang pag-agaw sa trono ng Diyos, yung kanyang pagtatangka. Ayun. So, wala pa rin talaga. Wala pa dito yung sagot sa tanong ko. Nasaan sa Biblia mababasa na existing na ang 10 Commandments during sa panahon ni Adam and Eve? Wala pa siyang naipapakita. Tuloy. Dahil hindi naman pala mabasa sa Biblia, hindi rin mabasa sa mga standard na referensya, sinong Bible scholar ang sumusuporta sa paliwanag mo na nasa Genesis pa lang, andun na ang original copy ng 10 utos? No, wala sa mga Bible scholar ang tamang pagpapaliwanag dyan. Yun, wala pala sa mga Bible scholar ang tamang pagpapaliwanag. Ba't ka nagpapaliwanag? Naku, tuloy. No, wala sa mga Bible scholar ang tamang pagpapaliwanag dyan. Wala nga. Bakit ko tatanggapin kung yung paliwanag mo hindi naman nababasa? Sabi mo Biblia hindi naman nababasa sa Biblia. Sariling unawa mo nga yan, yes or no? No, kanina ko pa binabasa, ayaw mo lang tanggapin. Yun. Kanina na lang daw binabasa, ayaw ko lang tanggapin. Ano ba binabasa niya? Sige, tuloy mo bro. 20 seconds. Sabi mo kasi binasa mo kanina, pakibasa nga anong talata na nilabag na ang 10 utos bago pa siya binigay sa Sinai. Anong talata yan? Okay. Roma 5:13. Nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. Objection, moderator. See? Wala talaga. Wala talaga. Matatapos na lang itong rebuttal video ko. Wala siyang naisasagot sa tanong ko. Kung nasa sa Biblia mababasa, saang referensya na existing na yung ang 10 Commandments during sa panahon ni Adam at Eva, wala siyang napapatunayan pa rito. Tapos sasabihin niya na ako ay isa sa kanyang mga nilagas na CFD. Lelang nito. O, tuloy natin. Objection? Ano objection? Tinatanong ko sa kanya kung saan niya nabasa yung yung nilabag na ang 10 utos bago pa binigay sa Sinai. Ang binabasa niya hindi naman yung tugma sa tanong ko.
Okay. Oh. May counter, Bro Ruben? Counter po. Ang paglabag sa kautusan ay kasalanan. Binabanggit dito ng talata, nasa mundo ng kasalanan. Ibig sabihin, nalalabag na ang kautusan. Okay. Yung So, nakuha ko na, mga bro, no? So, bro, Jando, kung yun yung pinakasagot niya, wala tayong magagawa doon. So, dalhin mo na lang sa rebuttal, bro, yung sagot niya kung may mali. Ayan. So, diretso tayo. You still have 10 seconds, bro. Gusto mo ba ituloy? 10 seconds? Hindi na lang bro, wala na ako ng gana. Okay. So, wini-wave mo na yung 10 seconds mo. Okay, then, so... Ego na. Ayun. So ako'y nawalan ng gana. Pag sinabi na ako'y nawalan ng gana, ang ibig sabihin yon hindi ka marunong makipagdebate. Oh, yan. Hindi ako marunong makipagdebate, kaya ako ako nawawalan ng gana. Kaya ng ngayong gabing sanang ito, patulan yung dalawang paksa ko, wala siyang pinatulan ni kahit isa man. Yun ay turo nila, pero hindi niya pinatulan. Ang pangit naman, magdadalawang debate na kami, ang paksa, siya lang palagi ang nagdidesisyon. Dapat ako. Dapat ako rin. Binago niya ngayon. Oh, so, yun na isang ebidensya na gibang-giba siya at sinasabi niya na ako daw ang nilagas. Ay, kasinungalingan. No? Papakilala kayo na nasa kayo, pero sinungaling kayo. Okay. So, ako'y magbasa na ng mga nasa comment section para ating makita yung kanilang mga comment, no? Ako ay masyadong inaantok, kaya tuloy na lang natin to. Sagutin ko muna yung isang katanungan pala. May katanungan pala doon na na hindi ko pa nasasagot. Wait lang ha. Try natin sagutin yung katanungang yun from John Silva yata. So, muna ako. Silipin muna natin yung katanungan na yun, no? Ito ay galing from... Ito lang ha. Ito, Jeffrey Ann Silva. Sabi niya ganito. Oh. Hello Sir JD, maayong gabi. Mangutana unta ko. Naamanggoy nag-ingon sa ako na Protestant sir. Niya na siya. Ngano daw nahimo og Santo Papa si Peter? Ngano nahimo og Santo Papa si Peter? Kasi siya ang Rome's first bishop. No. Siya ang Rome's first bishop. Ano yung Pope? The popular title of the Bishop of Rome. Si Apostol Pedro, Bishop of Rome. The popular title niya is yung Pope. Oh. Yeah, yan ang sagot doon. Bakit naging Pope si San Pedro? Kasi siya ang pinakaunang obispo sa Antioquia at sa Roma. No? Next. Wala man daw makasulat sa Biblia og naa siya sa Roma. Yan ang sinasabi ko, yung Bible alone talagang tabingiyan kahit kailan. Kahit kailan, saang debate ko'y makakaharap, basta Bible alone, tabingian yan. O, tuloy natin magbabasa. Unsa may maayong itubag na Sir JD, unya ngano daw, naghimo sa Santo Papa si Saint Peter nga minyo daw sir. Sinsya na kaayo sir, taas kaayo akong pangutana. Salamat kay sir. No? Sabi nito, bakit daw gumawa ng Santo Papa Santo Papa si Saint Peter na may asawa na? Sensya na kayo, sir. Dami kong tinatanong. Mas maganda kung pumasok ka dito ka magtanong. Naku, sobra talaga. Inaantok talaga ako. Grabe.
bigat ng mata ko, no? Sensya na kaayo sa sir sa tanan, kaayo na ko nga pangutana. Salamat kay sir. Ayun. O yun, no? So, ako'y basa muna ako ng comment bago tayo magtapos kasi sobrang inaantok talaga ako. Ang bigat ng mata ko, ang sarap ang idlip. Hello ka naman, basa muna ako comment, ha? Sabi dito ganito, from Juvie Bugtong, good afternoon brother, Joel Manalad, nasa pananampalataya na ng Kristiyano yun kung gusto niyang tuparin ang 10 utos. Junior Stone Vines. Hello Bro Jando, may debate ba ngayon bro? Tagal ko na di nakakita ng debate. Meron sana ngayon. Kaso nga lang umatras si Ruben Nabal Nakilada. Ako'y nagbigay ng isang logical statement na negative side para sa kanya para makapagtindig na siya. Pero wala siyang ibang ginawa kundi ang umatras. So, walang nangyari. Sabi naman ni Julito Puliran, hindi po kayang patunayan ang kasinungalingan ng mga sulpot kaya takot humarap. Very takot. Sobrang takot talagang humarap. Bro, nawawala ka po. Nawala ako kanina kasi biglang nag-shutdown yung laptop. No? Jernel Cobero, maayong gabi, Bro Jando, watching from Surigao. John Ramel Lambs, good PM Sir Jando, and Erwin Galliera Hinampas, guwapuha, oy. No, Roseler Ortais, good evening bro. James David, another haka-haka ng sulpot. Magandang gabi po mga sa lahat, no? Kapatid ko to. Ito yata yung kadebate ni Bro JD na inantok siya, not challenging na katunggali. Talaga. Pag inantok ako, non-challenging na katunggali. Pag inantok ako, eto nga sobrang bigat ng mata ko eh. Sarap talaga matulog. Sobrang sarap matulog. Inaantok ako. Crisanto Toyong, anong tanong yan? Wala yun sa Bible, pare. Wala yun sa Bible, pare. Ha? Anong tanong yan? So, yung tanong ko sa kanya is biblical and referensya. Wala siyang naipakita. Sabi naman ni, malayo yun ang sagot. Wala pang lahi ng mga Pilipino yan. 2 pa ang tao. So, Adan at si Eva pa. O si Adan at si Eva. Pero walang nababasa doon na nag-i-exist na doon ng 10 utos. Wala. James David Alabado, kaya nga yung patutunayan ng SDA ay napaka-imposible. No? Ito namang debate sana ngayong hapong ito is gusto ko patunayan niya na talagang mangyayari ang National Sunday Law at papatayin ng mga Katoliko ang mga Sabadista. Umatras. Ba't siya umatras? Yun naman talaga ang turo nila, ang reason niya. Very harsh daw, very daw. Gamitin mo, ilabas mo yan. Kasi pinapalabas ko sa iyo, pagkakataon mo na to. Inatrasan. Wala. Yung buhok yata ng katunggali mo, Bro JD, ang nalagas. Yun na nga. Malamang yung kanyang buhok talaga ang nalagas. Hindi yung akin. Tinan mo yung ulo ni yun. No? Okay, ating tuloy ang pagbasa sa mga nasa comment section. Sakit sa ulo ang mga kadebate mo bro. JD, pareho lang sila lahat sakit sa ulo. Intel, Purakan, magpalang gabi sa lahat. Matatawa na lang tayo at malilito sa mga iglot na sulpot na mga yan. Sabi ni Adeng, ang linaw ng tanong ni Bro JD pero sagot ng SDA, wala rito, wala roon, wala. Talagang wala. Sinungaling eh. Uto-uto lang talaga ang naakay sa mga tulad nila. Sabi naman ni James, parang Pacquiao at Turman lang matindi sa trash talkan pero buti pa si Turman nauna ang trash talk at nang natalo na tino. Itong SDA pagkatapos ng debate at nang natalo kasi walang napatunayan, tsaka pa nagtatrash talk. Tsaka pa nagtatrash talk. Hey, wait lang ha. Nandiyan na naman si Divine. Peligro na naman to.
Okay, Julito Puliran, sinungaling pala ang SDA gamit pa ang Bible at mali-mali naman ang sinasabi sa sulpot. Talagang mali talaga yung mga turo nila. To, tuloy pa tayo basa. Kapag sila na kasi nag-i-interpret ng Bible, nagiging kasinungalingan ng lahat kasi mali-mali. Hindi suportado ng mga Bible scholar. Kami naghahanap ng Bible scholar para magkaroon ng pagkakataon ang mga sulpot na patunayan ng kanilang interpretation na supported by Bible scholars para maipakita na yung kanilang mga tinuturo, totoo. Kasi kung walang backup na Bible scholar, isa lang ibig sabihin yan, gumagawa sila ng kwento. Sa unsa mayo ito baga na Sir JD, yung nga daw, nahimog sa tupapa si St. Peter nga minyo daw sir. O sabi ni Jeffrey Ann Silva. Bakit? Nako, maingay na naman. Wait lang. O, tuloy na natin yung ating pinag-uusapan dito, no? Okay, sabi naman ni... ayun. So, tuloy tayo sa basa. Sabi ni Loy Gelikame, God bless FDs, Edison De Miguelio, good evening sa lahat. Rogelio Elnas, good evening bro. Jando, watching from Valenzuela City, Metro Manila. Metro Manila ba yung Valenzuela City? Sami Bu, ganun ba? Kung obispo si Apostol Pedro, bakit taliwas sa mga aral nyo sa mga aral ng mga apostol? O yan, napakaganda ng kanyang katanungan. Ang aming mga turo ay hindi taliwas sa kanilang mga aral. Halimbawa, sample na lang natin. Kami ay may mga imahe ng mga santo. Walang apostol na nagsabi na bawal magkaroon ng imahe ng mga santo. Ang sabi ng apostol, bawal magkaroon ng imahe ng Diyos-Diyusan. Ang imahe ng Diyos-Diyusan, yun yung mga imahe na kinikilalang Diyos ng mga sumasamba sa kanila. Pero kaming mga Katoliko, wala kaming turo na Diyos ang aming mga rebulto, so wala kaming nilalabag sa aral ng mga apostol. Pangalawa, kami mga Katoliko ay nagro-rosaryo. Yan. Walang sino mga apostol ang nagsabi na bawal mag-rosaryo. Pag sinabi nilang bawal mag-rosaryo, tapos nag-rosaryo kami, yun ay taliwas sa kanilang turo. Pero wala silang sinabing ganun eh. Wala silang sinabing ganun ha. Pangatlo, kaming mga Katoliko ay nagpuprosisyon ng mga imahe ng santo. Wala ring apostol ang nagturo na bawal iprosisyon ng imahe ng santo. Wala. O ano pa? Kaming Katoliko ay nagse-celebrate ng Christmas Day. Walang apostol ang nagsabing huwag kayong mag-celebrate ng Christmas Day. O kaming Katoliko, nagse-celebrate kami ng Valentine's Day. Walang apostol ang nagsabi na huwag kayong mag-celebrate ng Valentine's Day. Hindi ko alam sa amibo kung ano yung tumatakbo sa isip mo. Ba't mo yan naitanong? Wala naman kaming turo na taliwas sa turo ng mga apostol. Wala. Sabi nila, tinanggap nyong walang bayad, ibigay nyo ng walang bayad. O bakit? Meron bang bayad ang aming binyag? Wala. Walang bayad. Ano binabayaran mo? Sabi nila, wala binabayaran? Nagbigay ako ng pera. Yun ay para sa mga papeles, pagtrabaho para maging legal. Ang anak mo. Pero yung mismong bautismo, hindi mo binabayaran yon.
Hindi kasama sa binabayaran ang sakramento. Bakit? Sacrilege sa amin yun. Bawal ibenta ang mga nablisengan na. Sacrilege yun. Oh? No? May tanong si Ate Edna. So, yun ha. Sacrilege yun sa amin. At ang nagbibenta ng blessed ay ang nagbibenta pala ng blessed, sacrilege sa amin yun. Ang bumibili ng blessed sa amin, ang tawag doon is simony. Puro mortal sin yung lahat ng mga yun. Puro yun mortal sin. Ha? Ba't nyo sasabihin na yan ang turo namin? Wala kaming turo. Wala talaga. No? So, yun na isang Samibo ha. But-buton man na si Pastor Ruben, sabi ni Joven Sinilong. Talaga but-buton yan. Sabi ni Samibo, bakit taliwas din ang aral ng Katoliko sa mga aral ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol? Magbigay ka ng isa. Kasi sa tagal ko sa Katoliko, nung ako'y nagbalik, wala akong nakitang mali sa ginagawa nila na sinuway ng mga apostol. Wala. Wala. Wala pa. Baka may pakita ka sa Amibo. Hinahamon kita. Magpakita ka. Kung meron ba kaming turo aral sa Katoliko na taliwas sa turo ng mga apostol at ni Kristo. Sige, ngayon, hinahamon kita. Tawagin nga natin to. Try natin anuhin si Samibo. Kung sasagot mo to si Samibo. No? Okay. Samibo. Buo. O yun. So, ang kanyang profile pic ay eto. Okay. Sige, mag-message tayo. Samibo. Sagutin mo yung yung chat ko sa'yo. Samibo. Sagutin mo yung chat ko sa'yo. Sige na. Para magkaalaman tayo. Gusto ko itong labasan ng ebidensya. Sige na, Samibo. Maglabas ka ng ebidensya mo. Sige, hintayin ko yung mo ha. Yung iyong kasagutan. Okay, so abangan natin sasagot to si Samibo. Okay, si Teresito Roble. Uy, to? Aliporis to ng isang kulto doon sa Dipolog na piniling nasod. Walang ganyan sa States. Piniling nasod. Giluwas sa gipasiguli. Walang ganyan sa States. Isa pa ito. Wala tong pinagkaiba kay Zenito Yabo. No? Ito ay membro ng mga kulto. Okay, sabi dito ni Teresito Roble. Good Ibs, bro. Sulpot, mangutan ako, bro. Kinsa apostolesa o propeta nga namulong og sulpot. Issue lang o chismis lang. Ayun. Isa pa itong tanong na ito na hindi nag-iisip. Yung term na sulpot, bakit yan kumakalat? Kasi may mga grupo nakakasulpot lang. May Kristiyano na sa mundo sumulpot. Gaya ninyo. Piniling nasod, giluwas o gipasiguli, sulpot kayo. Bakit? Nasaan yung grupo nyo nung taong 1521? Nasaan kayo? Nang pasukin ng Kristyanismo ang Pilipinas, nasaan ang grupo ninyong piniling nasod, giluwas o gipasiguli? Wala. Kasi ebidensya yan na kayo'y sulpot. Kakasulpot nyo lang eh. Wala yan dati. Ba't andyan na yan ngayon? Sumulpot. Kaya sulpot. Yan ha. Sana Teresito Roble malaman mo kung ano ibig sabihin ng sulpot. Pag sinabing sulpot, kakasulpot lang.
Matagal na ang Kristyanismo, 1st century AD pa ang Kristyanismo. Nasaan kayo nun? Wala. Kaya nga kayo founded by Paulino Ungkoy Agapay. Tawag ba nila Santo Papa Ungkoy Agapay? Ano Santo Papa pinagsasabi ninyo? Pag sinabing Santo Papa or Pope, Pope is the popular title of the Bishop of Rome. Kailan naging Bishop of Rome yan si Paulino Agapay? Ha? Kailan naging Bishop of Rome si Paulino Agapay para tawagan yung Santo Papa? Nako. Ating ituloy. Pagano galiin yung founder? Sabi ni Omilito Pitugo, yes, pagano, bakit? Yung founder nila, pag binautismuhan mo raw, masusunog ang simbahan nyo. Oh. Kalain mo? At bakit marami lang kayo sa mga Subano? Sa Amerika, Teresito, sino ang nyo? Sino ang ninyo doon? Inyong tagapagturo doon? No? Ba't matanda to? Si Teresito Roble ba talaga to? Tingnan ko lang ha. Baka kasi hindi ito yung piniling nasod eh. Matanda na kasi sa paningin ko eh. Double check ko lang. Teresito Richa Roble. Iba yung Teresito Roble nakita ko eh. Teresito iba to eh, baka Teresito. Wait lang ha. Teresito Richa Roble. Naku nga kung ito ba yung sa piniling nasod, ibang muka eh. Ay siya nga! Kaso lang mukhang matanda na. Siya nga. Hindi ako nagkakamali. Eh kahit pikit-pikit pa ito ng mata siya to. Matanda na pala, ilang taon na ba nakakalipas? Ha? Ilang taon na ba nakakaraan? Kailan ngayon nagharap tayo dun sa text DD? Hanggang ngayon, piniling nasod ka pa rin. No? Siya nga. Okay. Nako. Nabayang ako sa kanya. Nabayang ako sa kanya. Nako, ito daw Teresito talaga. Oh, siya nga to. Siya nga ito. May Siya nga. Medyo lang tumaba lang ng konti at pumanot ng konti, pero siya pa rin to. Oh, naalala ko tong taong to. Siya nga. Matandaan na si Teresito Roble. Siya nga. So, kina-confirm ko siya nga. Akala ko ibang tao kasi sa profile pic dito, matanda. Tingnan ko talaga siya nga. Siya nga. Ilang taon na ba nakalilipas? 2010. So, 2000 ano na ngayon? 2023. No? Parang more than 10 years na ang lumipas. Oh, more than 10 years na ang lumipas. Okay. So, atin ang i-ano ito. Okay, no? Wait lang. Okay, so tuloy tayo sa pagbabasa ng mga comment section. Okay, akyat natin ha. Akyat natin. Okay, sabi dito ni Marvin Gomez, good evening bro Jando, watching here in La Union.
So, siya ay nasa La Union. No? And then, Aleta Lasin. Bro, yung mga sulpot o born again dito sa Montreal, mag-anniversary na. Inibitahan ako, punta raw ako. Sabi ko, Katoliko ako at wala intention lumipat. O, wag kayong papayag na na kayo ay maimbita sa kanilang mga salo-salo. Tiyak, ililigaw kayo niyan. Next, kailangan ba talagang ganyan from Kentabs Gaming? Kailangan ba talagang ganyan na Good evening po bro Jando, Rolando Mendoza, Trisito Roble. Unsay meaning ng kulto bro? Gitudlo na sa Ginoo bro. Yung kulto naniniwala sa isang tao. No? Sa isang tao na hindi naman Diyos pero pinaniniwalaan. Yun ang tawag doon kulto. Ating alamin ano ba ibig sabihin ng kulto ha? So, ano ba, ating i-search natin kung ano meaning ng cult meaning. Cult meaning. Tingnan natin ha. Kung ano ang meaning ng kulto. Ayan. A system of religious veneration and devotion directed toward a particular figure or object. So, isa siyang religious organization na nagve-venerate and devotion directed toward a particular figure or object. Yan ang ginagawa ninyo kay Paulino Ungkoy Agapay na kinikilala ninyong Diyos Ama. Example, a relatively small group of people having religious beliefs or practices regarded by others as strange or sinister. No? Example lang na binigay dito, grupo ng mga tao na may paniniwala at mga practices na kinikilala ng iba na strange or sinister. Yung inyong paniniwala kay Paulino Ungkoy Agapay na siyang Diyos ninyo, yan ay strange sa amin. Kaya kulto nga kayo. Ano pa? A misplaced or excessive admiration for a particular person or thing. Ito pa. Misplaced, wala sa lugar. Misplaced or excessive, sobrang admiration. Yung inyong ginagawa kay Paulino Ungkoy Agapay. Wala sa lugar yan. Hindi naman siya Diyos. Ba't nyo kinikilalang Diyos? Excessive admiration. Sobrang sobrang paghanga for a particular person. Yan, Paulino Ungkoy Agapay. Kaya kayo kulto. Uy, Teresito Roble, matanda ka na. Magbasa ka naman ng diksyonaryo. Ha? Matanda ka na. Mag-aral ka naman. Huwag mong isirado yung isip mo sa isang kahon lang. Buksan mo ang kokote mo. Buksan mo. Para maging ka. Ha? Yun. Kaya, ikaw talaga, Teresito Roble, sana magsaliksik ka pa ng iba. Kinsa lagi apostolesa nga namulong sulpot, kay naay mabasa tiniuod na sulpot ang pinili, kung kana gitudlo na sa Ginoo. Okay. Ang term na sulpot, ngayon lang sa ating panahon yan, yung term na sulpot, ipinangalan. Para bang term selfie? Yung term selfie, wala yan noong unang panahon. Yung term groovy, wala yan noong unang panahon. Ang dami mga term na sila basa sa ating modern time ngayon. Gaya, sulpot. Kaya sulpot kasi sumulpot. Kayo, di ba sumulpot lang na naman talaga kayo? Aminin mo, Teresito Roble, whether you like it or not, sumulpot lang yung grupo ninyo. Nasaan kayo nung 1521? Nasaan kayo nun? Wala kayo, hindi ba?
Wala. Oh. Nasaan kayo nung taong 1600? Nasaan kayo nun? Nasaan kayo nung taong 1700? Nasaan kayo nung 1800? Nasaan kayo nung itatag ni Felix Manalo ang iglesia niya? Nasaan kayo nun? Nasaan ang grupo niyo nung nangangaral si Eliseo Soriano noong mga 1980s? Nasaan kayo nun? Nasaan kayo nung ipinanganak ako ni Tinitito? Nasaan kayo nun? Wala kayo nun eh. Huwag ka lang mag-ano. Yang pinili na sinasabi nyo, hindi yan kayo. Katunayan, walang pinili. Wala kayong membro sa Israel. Oh, si Father Darwin, labas-masok na sa Israel maraming beses. Walang aliporis ni Agapay dun. Oh. Wala kayong aliporis. Kahit sa Bohol, wala kayong aliporis sa Bohol. Meron ba? Wala akong nakita eh. Nakita ko lang yung kapatid mo doon sa Cebu. Sa Plaza Independencia. Ano pangalan ng kapatid mo? Kalimutan ko yun. Oh. Hanggang ngayon. Ano pa rin kayo? Nagpapakaalipin dyan sa maling paniniwala ninyo. Sabi ni Soriano, nung siya nabubuhay pa, pag ang pinag-uusapan na, kaluluwa. At pag yan ay naipahamak mo, wala ka ng paraan para yan ay mabawi pag nakuha na yan ng demonyo. Ikaw, nagpapaniwala ka dyan kay Ungkoy Agapay, ano yan? Occultism yan. Oh. Sinong alagad? Ang nagdasal, nilalagay ang Bible sa noo. Gaya ng ginagawa ninyo. Tingnan nyo ang piniling nasod. Pag sila nagdasal, lahat sila nakaganon ng Bible sa noo. Nakapatong sa noo ang Bible nila. Sa atin kasi, sign of the cross. Hindi ba? Yung sign of the cross natin, yun ay ating palatandaan para ipakita ang ating paniniwala kay Kristo na siya ipinako sa cross. Yun ang ating sign of the cross. Oh, yun ang ating pagmamalaki. Paraan na ipagmalaki ang krus ni Kristo. Yung ating sign of the cross. Saka yung ating sign of the cross, ayon kay O'Brien sa Europe for Modern Times, the sign of the cross and the veneration of the bodies of martyrs comes from most ancient times. Comes from most ancient times. Yung pagdala sa inyo nakaganda ng Bible, saan nyo nakuha yan? Saan nyo nakuha yan? Uy! Saan nyo nakuha magdasal magaganito? Ba't nyo lang iganon sa ulo ninyo? Ba't nakaganyan lang kayo? Saan nyo nakuha yan? Sino nuturo sa inyo niyan? Mag-ano ka pa, Teresito Roble. Ay, nako sa inyo. No? Ito naman tayo ngayon. Basa na naman. Sem de la Cruz, karibal ni Kibuloy sa pagpangilad. Yes, karibal talaga ni Kibuloy yan. Si Kibuloy, sa kanila, si Kibuloy is the appointed son of God. Ito namang si Paulino Agapay, sa kanila, Santo Papa na Diyos Amahan pa. Kalain nyo? Nalala ko yung sa Cebu. Yung sa Cebu, yung sinapak nung isang member ng ano bang grupo yun? Kasi nagkiklaim siya daw ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Eh kung ako nakaharap nung sabihin ko sa kanya, bigyan mo nga ng buhay itong basong to. Oh. Sige nga, paliparin mo nga yung aso. Pag nagawa mo yun, maniniwala na ako Diyos ka. Sige nga, paliparin mo nga yung aso. Hindi nagawa na nag-interview eh. Kung ako sana, gagawin ko yun eh. O sige, si Kristo, as Diyos, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Malakad nga sa ibabaw ng tubig. O, nagawa ba ni Paulino Agapay yun? Hindi. Okay, tuloy tayo.
Tubagon ta ka ana na ay mabasa ana bro ang Biblia ngano gibutang sa agtang. Igno ka pa di ay sa Biblia nga gibutang sa agtang brad, luuyan nimo. Wala akong nakita sa Bible na ang Bible nilalagay sa noo. Wala akong nakita ang ganun eh. Kahit sa Iglesia Katolika, hindi kailangan itinuro na mag-ilagay ang Bible sa noo, nakaganon. Wala nun. Ha? Ano ginagawa nyo? Yung ba sa Deuteronomy yung ginagawa ninyo, yung itatak sa noo? Yung salita, yung kautusan, tatak sa noo? Hindi ganito yan. Hindi ganito yan. Wala ka talaga, Teresito Roble. Yung ganyan nyo, originality nyo yan. Sa inyo ko lang nakita yung gumaganyan. At saka yung kanilang mga bag lahat is gawa sa gawa sa para bang dyaryo na ginaganong-ganon. Oh. Lahat sila ganon. Oh, kayo ay dumami kayo, nagkaroon na kayo ng mga miyembro. Pero alam ko sa tagal ng panahon na kayo ay nag-i-exist, wala pa kayong miyembro sa Amerika. Oh, alam ko 'yon. Wala kayong membro sa China. Wala kayong membro sa Japan. Okay. Mayang gabi, Bro Jando, watching from Sarangani Province. Okay na, so hanggang dito na lamang ako dahil madhaba-haba na i-record ko. Teresito Roble. Ligas mo lang ako sa kapatid mo. No? Hindi ko akalain na ilang taon na nakalilipas, naalala nyo pa rin pala ako. Good evening, Brother JD. Mayroon ba tayong FB page na nagtuturo ng apologetic? Meron bro, dami. Yung punto faith and morals. Yung kaabag, pananampalataya at katwiran. Ito mismo, Jando Alabado, nagtuturo ito. FB page to. Nagtuturo ng apologetic ito. Okay, so hanggang dito na lang ako dahil mahaba-haba na i-record ko. Igit na sa 1 oras at 21 minutos. Maraming salamat po sa inyong lahat at kailangan ko na magpaalam. Bye-bye.